Kabanata 3071. Mabilis si Selena, ang kanyang mga galaw ay walang pinagkaiba sa bilis ng kidlat. Sa isang sandali lang, ang kanyang talam ay tumungo sa mukha ni Walter bago pa man siya makapag-react. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Lola York. Hindi niya akalain na ang kanyang anak, na labis na nahuhumaling sa martial arts, ay hindi makayanan ng kahit isang suntok laban kay Selena. Nang makita ito, mabilis siyang humakbang pasulong at ibinaba ang kanyang tungkod. Natigilan si Selena at nakatanggap ng masakit na hampas sa kanyang likod. Hindi niya inaasahan na napakawalang hiya ni Lola York na talagang hahampasin siya mula sa likuran. Nilunok ni Selena ang dugong nagbabantang tumalsik mula sa kanya at pinabilis ang kanyang kilos, mas mabilis pa kaysa dati. Agad na tinamaan ng espada si Walter sa mukha. Iginagalang pa rin ni Selena ang kanyang pamilya, ginamit lang niya ang likod ng kanyang espada nang sumalakay siya. Ngunit pinalipad pa rin si Walter bago tuluyang bumagsak sa lupa. Ito ay isang malungkot na tanawin. Hindi napigilan ng mga tao na mapasinghap sa takot. Ito ay isang tunay na nakakatakot na tanawin. Tinakpan ni Selena ang kanyang bibig at bumalik kay Harvey pagkatapos ng matagumpay na suntok. Sabi ko sa'yo, kailangan mo munang puntahan ang patay kong katawan kung gusto mong hawakan si Harvey. Ang mukha ni Walter ay kahindik-hindik, at ang malamig na pawis ay tumutulo sa kanyang likod. Nakangangalang ang ngipin niya dahil hindi siya naglakas loob na magbitaw ng salita nang tumingin siya sa mga mata ni Selena. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ang isang babaeng mukhang mahinang katulad niya. Muling nagbago ang ekspresyon ni Lola York habang pinagmamasdan ang eksenang nasa harapan niya. Lumalabag ka sa batas, Selena. Ang lakas ng loob mong saktan ang iyong pangalawang kapatid. Hindi mo na ginag-alang ang iyong mga magulang. How dare you? Ito ay isang kasalanan. Maging si Marcel ay hindi ka makaalis dito. Hindi ako lumabag sa batas, Lola York. Pinuprotektahan ko lang ang mga kabataang iginagalang ko. Hindi naman ako pwedeng manood na lang at walang magawa habang binubugbog ang aking manugang, di ba? Nataranta si Harvey. Tumingin siya kay Selena bago tuluyang nagpakawala ng buntong hininga. Nakikita niyang totoo si Selena sa sarili niya. Maaaring hindi niya manugang si Harvey, ngunit maaaring makilala niya ito bilang kanyang biyenan. Kung ikukumpara sa mahirap at sakam na si Lillian, itinuring ni Harvey na si Selena ang huwarang biyenan. Matapos makitang sinakta ni Selena si Walter, ang pinuno at mga eksperto sa pangalawang bahay ay likas na sumulong. Nakita ito ni Marcel at ng mga miyembro ng ika-4 na bahay at humakbang pasulong, na humarang sa kanilang daraanan. Ang isang away ay sisiklab anumang oras. Kung magkaroon ng anumang mga salungatan, ang pamilya ay magiging ganap na maging magulo. Tapusin na natin ang mga bagay dito, ina. Kung tutuusin, ngayon ang iyong malaking araw. Nakakahiya na damanak ang dugo dito. Tumingin si Marcel kay Lola York na may pagmamakaawa. Malamig na tumawa si Lola York. Sinabi mo yan, nanay pa rin ang tawag mo sa akin pagkatapos ng lahat ng ito. Akala ko handa ka nang asarin ako. Huwag kang ganyan, inay, malungkot na sagot ni Marcel. Kung may magtatangkang sumalungat sa iyo, handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Ngunit si Harvey ang nakahanap ng salarin 10 taon na ang nakararaan. Siya ang nakatuklas ng katotohanan. Sinabi ko sa lahat na tretuhin si Harvey na kagaya ko. Kahit hindi siya maprotektahan ni Selena, sisiguraduhin kong hindi siya masasaktan. Kung gusto mo, pumunta ka sa bangkay ko. Siyempre, kung papatayin mo ako, maaari mong italaga ang sinumang gusto mo bilang bagong master. Tumawa ng mapait si Marcel. Kahit na siya ang Panginoon ng pamilya, sa totoo lang, wala siyang gaanong planong harapin ang kanyang ina. Nang makitang ibibigay ni Marcel ang kanyang buhay para kay Harvey, naging malungkot ang mukha ni Vince. Galit niyang binasag ang baso sa kamay. Masasabi ni Matthew at ng iba pa na nakatayo sa tabi ni Vince kung ano ang nararamdaman ni Vince. Kung tatayo si Marcel kay Harvey, magiging malaking banta ito sa kinaroroonan ni Vince sa ngayon. Ang laban ay nasa isang napakahalagang sandali.
Matagal na tinitigan ni Lola York si Marcel ng malamig. Sa wakas, bumantong hininga siya. Mabuti, dahil gusto mo siyang protektahan, hahayaan na lang kita. Dahil ikaw ang kasalukuyang Panginoon ng pamilya, hahayaan kong manatili ang iyong mahalagang bisita. Gayunpaman, sasabihin ko pa rin sa iyo ang parehong bagay. Dapat mong tuparin ang iyong pangako ngayon. Napag-usapan na natin ito dati. Si Vince ang magiging bagong young master sa birthday ko this year. Pumayag ka dito noon. Dahil iyon ang kaso, mabuti para sa hinaharap at katatagan ng Yorks ng Hong Kong. Dapat tapos ka na ngayon na nandito na ang lahat. Dapat mong malaman na ito ay hindi isang bagay na gusto ko mismo. Gusto rin ito ng tatay mo. O sinasabi mo ba na gusto mong hamunin siya ang kanyang kalooban sa harap ng kanyang mukha? Sigaw ni Lola York. Ginawa ng kanyang ama, ang tatay ni Marcel. Si Andy ang maalamat na dating hari ng pamilya. Hingal na hingal ang karamihan. Sino si Andy? Siya ang nag-iisang nagtayo ng Yorks ng Hong Kong. Sinasabing siya ay naging isang sumikat na Diyos ng digmaan sa loob ng maraming taon, at siya ay napunta sa pag-iisa upang hanapin ang tunay na paraan upang pag-isahin ang mga tao at kalikasan. At ang muling pagkabuhay ni Vince ang kanyang hiling. Sa oras na iyon, ang lahat ay nagsimulang bigyan ng kakaibang tingin si Marcel. Walang problema si Marcel na kalabanin si Lola York, ngunit naglakas loob ba siyang labanan ang dating amo? Hindi mauunawaan ng mga ordinaryong tao ang prestihiyo at awtoridad ni Andy. Sa isang salita lang, ang lahat ng mayroon si Marcel ay aagawin sa kanya ng walang babala. Nang makitang tumahimik si Marcel, ang mga taong nakatayo kasama ni Vince ngayon ay nagsusuot ng mapanuksong mga tingin. Pagkatapos ay humakbang si Cory at bumulala sa kasiyahan, "Makinig ka sa akin, Marcel. Hinding-hindi papayagan ni Itay ang mga tagalabas na magkaroon ng Yorks ng Hong Kong. Dahil gusto niya ito, kung gayon walang puwang para sa pagbabago." Malamig na tumawa si Walter na nakatikip sa mukha at sumunod kay Cory. "Tama siya, Marcel. Dapat mong malaman na tayo ay nasangkot sa napakaraming bagay. Ang ating reputasyon ay patuloy ding nadudungisan. Muntik nang sumabog si Vince noong isang araw. Ngayon, nagkakagulo ang mga tao sa birthday party ni Lola York, di ba? Nagsisimulang isipin ng mga tagalabas na mayroong matinding away sa pagitan ng mga pamilya. Kung magpapatuloy ito, ang mga taong sumusubok na palitan tayo ay tiyak na gagawa ng kanilang hakbang. Ang iba pang apat na nakatagong pamilya ay maaaring masiyahan sa panunood sa atin na bumagsak mula sa kapangyarihan. Kailangan mong magdesisyon ngayon. Ang pagbibitiw ay magpapulala lamang sa mga bagay-bagay. Ikaapat na kapatid, inilagay ni Vince ang kanyang isip at kaluluwa sa negosyo ng pamilya. Siya ay talagang nagtrabaho ng husto upang maging Diyos ng digmaan. Kung ang isang pambihirang binata na tulad niya ay hindi kwalipikadong pumalit sa Young Master, sino? At saka, siya ay itinuturing na bilang isang Young Master ng mga tagalabas. Ang kulang lang sa kanya ngayon ay isang titulo. Pinaplano mo bang labanan ang buong pamilya, fourth brother? O hindi mo ba naisip na hayaan si Vince na kunin ang posisyon ng Young Master sa unang lugar? Kung iyon ang kaso, bakit hindi mo ito sinabi noong una? Hindi mo talaga iniisip na ang pagtutulak kay Harvey sa harapan ay malulutas ang mga problema ng pamilya ngayon, hindi ba? Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, hindi lamang makokompromiso ang iyong posisyon kung hindi mareresolba ng maayos ang sitwasyon. Malamang na bumagsak ang pamilya maaga o huli dahil dito. Talaga bang sasalungat ka sa kagustuhan ng pamilya, fourth brother? Malamig na sumulyap si Lexi kay Harvey habang nagsasalita. To be fair, medyo magaling gumawa ng gulo si Harvey. Pati ang buong handaan ay nasira dahil sa kanya. Anong pananakot ng lalaki? Nagsimulang magsisi si Lexi na hindi niya pinatay si Harvey ng buong lakas noon. Kung si Harvey ay patay na sa simula pa lang hindi na mangyayari ito. Ngunit huli na para sa anumang bagay. Kumunat ang noo ni Marcel sa sinabi ng kanyang mga kapatid. Bakas sa kanyang mga mata ang sakit at puot. Nang mapuwersa si Marcel sa isang mahirap na lugar,
huminga ng malalim si Selena bago humakbang pasulong. Ngayon ang malaking araw ni Lola York, lahat. Ipagpatuloy natin ang party sa ngayon. Pag-uusapan natin ito pagkatapos ng kaarawan. Kamusta ang tunog na iyon? Hindi mo naiintindihan, Celine. Sinama ng tingin ni Lexi si Selena. Kailangan nating harapin ito habang naririto pa ang lahat para maiwasan natin na lumaki ang sitwasyon. Kung hindi, magdudulot lamang tayo ng hindi kinakailangang panik. Hindi ka na makakatakbo, fourth brother. Dapat bigyan mo kami ng sagot ngayon. Gagawan mo ba ng paraan si Vince tulad ng tinatanong ng lahat? O mananatili ka ba sa iyong desisyon at gagawin mong bagong young master si Harvey, na itatapon ang iyong buhay sa proseso? May huling salita ka, kaya nga, sana hindi ka masyadong nagde-delusional. Wala kang masasabi sa mga nangyayari sa pamilya. Wala rin tayong karapatang magdesisyon. Ang dating master at si Lola York ay tumatawag dito. Kung hindi mo gagawin young master si Vince, hindi lang makompromiso ang posisyon mo ngayon bilang master. Maaaring mawala ng buhay sina Harvey at Queenie. Hindi matitiis ng dating amo ang sinumang maging banta sa pamilya. Gagawin niya ang lahat para maalis sila. Napakalaking banta. Isa itong tahasang pagbabanta. Sa puntong ito, walang paraan para magkasundo ang dalawang panig. Dahil nailabas na ni Lola York ang dating Panginoon ng pamilya, tiyak na hindi magpipigil si Vince at ang iba pa. Ang kanyang mga intensyon ay ganap na nahayag. Kahit anong mangyari, gagawin niya ang lahat para maging young master si Vince. Seryoso ang mukha ni Marcel, alam na alam niya kung ano ang parusa sa kanyang kay-abangan. Ngunit matapos matuklasan ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari 10 taon na ang nakalilipas at dumaan sa patuto ni Akio, naniniwala siyang dapat niyang pigilan si Vince sa pagbangon sa kapangyarihan. Kumunat ang noo niya na parang may sasabihin. Napabuntong hininga si Harvey na kanina patahimik na nanunood ng palabas bago humakbang pasulong at tumayo sa harap ni Marcel. Dahil kumikilos ka habang naririto ang lahat para manood. Sa palagay ko gagawin ko rin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung bakit wala kang karapatang kunin ang posisyon ng young master. Ipinalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay at tahimik na sinabi, dalhin mo rito si Akio. Nang marinig ang pangalan ni Akio, naningkit ang mga mata ng karamihan. Nagmamadali silang tumingin kay Harvey na may kakaibang ekspresyon sa mga mukha. Matalim ang kanilang mga titig na parang kutsilyo. Nagbago din ang mga ekspresyon ni Cory at Walter sa isang iglap. Natural, alam na alam nila kung ano ang kahulugan ng pangalan sa kanila. Kaunti lang ang hindi nila masabi, lalo na hindi sa publiko. Kung gagawin nila, ito ay isang kalamidad. Anong ginagawa mo, Harvey? Hindi alam ni Lola York kung ano ang mangyayari, ngunit masama ang pakiramdam niya. Hindi ka man taga rito, pero naglakas loob kang hamanin ako ng paulit-ulit. Sa tingin mo hindi kita papatayin. Kahit na manugang ka ni Marcel. Walang paraan na hahayaan kitang maging young master ng pamilya. Ang isang tagalabas na tulad mo ay nagsisikap na umakyat sa ranggo ng pamilya. Mangarap ka, inay, hindi sinasadya ni Harvey na maging young master in the first place, mahinahong putol ni Marcel. Hindi ko sinabi sa kanya na mangyayari ito. Sa tingin ko siya ay isang angkop na kandidato, kaya't plano kong ibigay sa kanya ang trono. Nanginginig si Lola York matapos marinig ang mga salitang iyon. Napuno siya ng ganap na kawalang paniwala. Hindi niya inaasahan na mas pipiliin ni Marcel si Harvey na maging young master kaysa ibigay kay Vince ang posisyon. Ano nga ba ang ginawa ng kanyang masipag at matalinong apo na si Vince para sa nararapat ito? Nang hindi nag-iisip, nagawa ni Lola York na pakalmihan ang sarili. Hindi ko alam kung bakit mo naisipang magdala ng Islander dito, Marcel. Ngunit mas mabuting harapin mo ang sitwasyon dito, ngayon din. Kung susubukan mong maglagay ng ibang palabas. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagpasunod sa utos ng iyong ama. Huwag kalimutan, ang iyong ama ang tunay na hari dito. Huminga ng malalim si Marcel. Ina, si Akio ay may kinalaman sa nangyari 10 taon na ang nakararaan. Nasangkot din ang pamilya sa insidente.
Kung ipipilit mo pa rin na hayaan si Vince na kunin ang posisyon ng Young Master pagkatapos marinig ito, kung gayon. Nagdilim ang ekspresyon ni Lola York sa isang iglap. Likas niyang sinulyapan si Vince, na may suot na nakakatakot na ekspresyon, bago mahinahong tumango. Huminga muli ng malalim si Marcel bago lumingon kay Harvey na may singkit na mga mata. Sinabi niya lahat, ngumiti siya, syempre, nangako siyang sasabihin din sa lahat ang nangyari. Napatingin tuloy si Harvey kay Selina. Mrs. Judd, ngayon, sa harap ng lahat ng naririto, ibibigay ko sa iyo ang hustisyang nararapat sa iyo at ang katotohanang matagal mo nang inaasam. Nang inig ang katawan ni Selina na karaniwang pinagsama-sama niya ang buong pangyayari sa ngayon. Pero sa pagkakataong iyon, takot na takot pa rin siya. Ang pangyayaring ito ay palaging tinak sa kanyang puso. Palagi siyang gigising sa bangungot na iyon sa tuwing matutulog siya. Clap, clap, clap. Bahagyang pumalakpak si Harvey at mahinahong sinabi, "Sorry, everyone. Natatakot ako na kailangan kong abutin ang inyong oras." Kabanata 3075. Ang sasabihin ko ay hindi nararapat para sa isang okasyong tulad nito. Ang sabi, napakaraming tao ang sangkot sa insidenteng ito. Kaya kailangan kong pag-usapan ito ngayon. 10 taon na ang nakalilipas, si Lord York ay nagkaroon ng isang sanggol na lalaki. Matapos ang isang buong buwan, inilabas ang bata sa Mary Hospital. Sa araw ding iyon, para matiyak ang kaligtasan ng bata, pinaghiwalay si Lady Judd at ang bata sa dalawang magkahiwalay na sasakyan. Noon nangyari ang aksidente, namatay ang anak ni Lord York sa aksidenteng iyon. Ang insidenteng ito ay palaging isang tinak sa puso ni Lady Judd at Lord York. Mula noon ay sinisiyasat na nila ang insidente. Ngunit ngayon, mayroon kaming salarin dito. Si Akio Yashura, Sword Saint ng Shindan Wei. Meron siyang ibang identity before this. Siya si Rin, ang pinuno ng assassination organization na tinatawag na Misfortune. Pagkatapos naming subukan ni Julian na ibagsak siya, sa wakas ay natapon niya ang beans. Sinabi niya sa amin ang katotohanan tungkol sa nangyari, kasama ang isang pagsasabuatan upang takutin ang mga taga-isla. Pumalakpak ulit si Harvey. Gusto kong lahat ng nandito ay magbigay ng iyong mga komento. Ipaalam sa akin kung gusto niyong makuha ng mga taga-isla ang gusto nila. Alam ba talaga nila ang lahat? Nagpunta ba ang taong ito sa island country para lang maibalik si Akio? Nawala ang aksidente ng walang bakas 10 taon na ang nakararaan. Babalik ba ang organisasyon ngayon? Ang Sword Saint ba ang pumatay? Siguradong malaki ito. Ang mga bisita lahat ay nagchismis tungkol sa bagyo. Napagtanto ng lahat na isang malaking palabas ang magaganap. Lahat sila ay napuno ng kagalakan at pag-usisa, at matiyag ang naghintay para sa mga bagay na mangyari. Ang mga mukha ng ilang tao ay unti-unting nagdilim din. Nang marinig ang pangalan ni Akio, nanlamig ang kanilang mga mata. Napukaw ang pagkamausisa ni Lola York matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa upuan niya at umupo bago sinamaan ng tingin si Harvey. Gusto niyang makita kung anong klaseng pakulo ang huhugutan ng lalaking ito mula sa kanyang manggas. Likas na tumayo si Lexi sa tabi ni Lola York, na parang ito lang ang paraan para aliwin siya. Halos sabay-sabay na dinala ni Yuna ang kanyang mga tao mula sa Dragon Palace sa loob kasama ang isang lalaking naka-wheelchair. Ito ang lahat ng mga armadong elite ng Dragon Palace. Nakaalerto silang lahat, handang pigilan ang sinumang pumatay kay Akio. Napapikit ang lahat nang makita ang lalaking nasa wheelchair at agad na nakilala ang mukha nito. Ang lalaking ito ay isang ang alamat ng Shindan Wei at isa sa 10 Sword Saints, si Akio Yashura mismo. Matapos mapagtanto ang katotohanan iyon, mas natakot ang lahat nang makita si Harvey. Kaya niyang talunin ang isang tulad ni Akio. Gaano katakot ang kapangyarihan ni Harvey? Harvey York. Kumunat ang noo ni Lexi at mabilis na tumayo. Kilala ng lahat kung sino si Akio, ngunit ang ibig mong sabihin ay siya ang pinuno ng kasawian at ang salarin 10 taon na ang nakararaan. Nasaan ang patunay mo?
Magbabayad ka kung hindi mo maipakita sa amin ang katibayan kapag sinabi mo ang lahat ng kalokohang ito. Ako mismo ang papatay sa iyo kung wala kang mapatunayan. Galit na dagdag ni Lola York. Siyempre, si Lola York ay nagalit kay Harvey York dahil sa pagpapalaki nito sa napakahalagang oras para kay Vince York. Kung mayroon siyang paraan para ma-pressure si Marcel York, hindi na niya kailangang hayaang ipagpatuloy ni Harvey ang kanyang palabas. Obviously, alam din ni Marcel ang tungkol dito. Ina, ang mga nakatataas sa Yorks ng Hong Kong, dapat mayroong isang uri ng conclusion sa kasalukuyang sitwasyon, tama ba? Hindi ba kayo interesado sa nangyari 10 taon na ang nakalipas? Ipapakita namin ang lahat ngayon. Mabubunyag ang lahat. Maiintindihan ninyong lahat ang nangyari. Matapos marinig ang mga salita ni Marcel, huminga ng malalim si Selena Judd para mabawi ang kanyang katinoan bago siya sumulyap kay Harvey. Kahit anong gawin mo, susuportahan kita ng buo. Bahagyang tumango si Harvey bago makipagpalitan ng tingin kay Selena. Pagkatapos, lumapit siya kay Akio Yashira at mahinahong nagsalita. Kung makikipagtulungan ka sa akin ngayon at ibunyag ang lahat ng iyong nalalaman. Papaalisin kita dito pagkatapos ng party, tulad ng napagkasundoan natin. Napakabait mo naman. Mayroon akong responsibilidad na ihayag ang lahat sa publiko ngayong nabigyan na ako ng pagkakataong gawin ito. Makukuha ng mga York ng Hong Kong at ng mundo ang pahayag na nararapat sa kanila. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Akio. Kahit na tinurukan siya ng malaking dosis ng sedatives, nakaramdam pa rin siya ng energetic matapos marinig na bibitawan na siya ni Harvey. Tumayo siya at naglakad-lakad sa lugar na nakangiti. Maraming tao, ang daming pamilyar na mukha dito. Ang mga kilalang tao ay nagtipon din dito, nakikita ko. Ano ang lahat ng kalokohan na iyon? Si Vince, na nanatiling kalmado sa buong oras, ay itinuro si Akio na may malamig na ekspresyon. Alam ng lahat na ikaw ang Island Nation's Saint Sword, si Akio Yashira mismo. Walang duda tungkol dito, pero, sikat kayo sa pagiging hindi mapagkakatiwalaan. Paano mo balak patunayan na ikaw ang pinuno ng kasawian at hindi kung sino-sino lang? Ang iyong mga salita ay hindi nangangahulugan ng kalokohan kung hindi mo mapatunayan ang anumang bagay. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Akio. Isa ako sa 10 Sword Saint mula sa mga isla ng bansa. Bakit ako nagtagal para siraan ang sarili ko? Ang pagiging pinuno ng kasawian ay hindi masamang gawa. Kung mayroon pa akong patunay na ako nga si Rin, matagal na akong namatay. Maaaring mamatay ako sa isang aksidente. Hindi kita dinala dito para patunayan ang sarili mo, mahinahong sabi ni Harvey. Sabihin mo sa amin ang nangyari 10 taon na ang nakakaraan. I'm sure lahat ng tao dito sensitive. Tiyak na malalaman agad nila kung nagsisinungaling ka o hindi. Sisiguraduhin ko ang kaligtasan mo basta magsasabi ka ng totoo. Mababalik mo ang iyong tunay na lakas at makakabalik ka sa island country bukas ng sabay-sabay. Maging si Lord York mismo ay pumayag na palayain ka basta sabihin mo sa amin ang lahat. Walang dapat ikatakot. Hey, let him off the hook, sabi mo. Paano naman ang mga pagdududa natin sa kredibilidad niya? Malamig na tawa ni Lexie York. Since there's no way to prove his identity, then how can we trust him? Kung tatanggapin namin ang iyong salita para dito, makakahanap ka lang ng mga random na tao sa kalye na naglalagay ng isang sumpa na palabas. Tinitigan ni Vince York si Harvey York at malamig na tumawag. Mr. York, ang kanyang mga salita ay walang kahulugan kung hindi mo hahayaang patunayan ang kanyang sarili. Mukhang walang pakialam si Harvey. Madaling gawin iyon, young Master York, mahinahong sagot ni Akio Yashira. Hindi ako makapagpakita ng anumang patunay, ngunit maraming tao na naruroon dito ang makakatulong sa akin sa bagay na iyon. Ibinaling ni Akio ang kanyang tingin kay Lexie York bago nagpakita ng isang malabong ngiti sa kanyang mukha. Fifth Mistress Yorks, Mistress ng Dragon Palace, tama ba? Kumunot ang noo ni Lexie. Anong ibig mong sabihin? Alam ng lahat na ang bansa H ay may 4 na haligi, Longmen, Dragon Cell, Dragon Guard, at Dragon Palace.
Mula nang itatag ang bansa H, ang Dragon Palace ang namamahala sa mga dayuhang ekspedisyon, na nag-iingat sa bansa mula sa digmaan. Ligtas na sabihin na ang Dragon Palace ay nagtataglay ng pinaka-nakakatakot na kapangyarihan sa mga batong panulok. Kaya nga, upang maiwasan ang Dragon Palace na mawalan ng kontrol, isang karakter ang pipiliin upang maging pinuno. Tama ba? Ang kasalukuyang Dragon Palace Head ay isang pambihirang tao. Nagpakasal siya sa Fifth Lady para palaganapan ang kanyang pinagmulan para maipasa niya ang organisasyon sa mga susunod na henerasyon. Too bad na may ibang plano ang Diyos. Walang nag-iisip na ang kanyang asawa ay tutol sa ideya ng pagkakaroon ng mga anak. Kaya, ang Timon, isang taong protektado ng maraming tao, ay biglang nahagap ng kotse pagkatapos magpakita sa ospital. Hindi siya namatay ngunit nawala ang ilan sa kanyang kapangyarihan pagkatapos mamagitan. Hindi ko ginawa, ngunit narinig ko ang tungkol sa nangyari. Napabuntong hininga ang lahat matapos marinig ang mga salitang iyon. Walang inaasahan na ang Timon ng Dragon Palace ay kasangkot din sa misfortune. Siyempre, noong natanggap namin ang misyon noon, ayaw naming magdulot ng kahit anong maliliit na aksidente. Plano naming patayin ang helmsman at magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng Dragon Palace. Pero sobrang lakas ng Helms. Hindi namin nakumpleto ang misyon kahit na ang kanyang asawa ay isang espiya. Kawawa naman diba? Matapos marinig ang mahinahong mga salita ni Akio, lahat ay nagsimulang tumingin kay Lexi na may kakaibang tingin sa kanilang mga mata. Walang nag-iisip na isa siya sa mga pangunahing salarin noon. Tumahimik ka, itikong mo yang iyong bibig ngayon. Ito ay paninirang puri. Hindi mapigilan ni Lexi na manginig habang siya ay sumisigaw na may takot na ekspresyon. Ako ang Fifth Lady of York sa Hong Kong. Bakit pa ako gagawa ng ganito in the first place? Hindi ikaw si Rin, kaya tigilan mo na ang pagbubuga ng kalokohan. Kung patuloy kang magdadaldal dito, ipapadala kita sa impyerno. Ikaw na masama, how dare you slander my tita? Sigaw ni Vince. Papatayin kita. Bumunot si Vince ng baril sa kanyang baywang, na para bang bibigyan niya ng hustisya si Lexi sa pamamagitan ng pagpatay kay Akio. Talagang handa si Yona Mendoza na harapin ang ganitong sitwasyon. Kinawayan niya ang kamay bago humakbang ang isang grupo ng mga elite sa harapan ni Akio. Namilog ang mga mata ni Vince sa gulat. How dare you, Yona? Ikaw, sabi ko sa iyo Vince. Mabubunyag ang lahat ngayon, mahinahong sabi ni Marcel York. Sasabihin sa amin ni Akio ang lahat ng kailangan naming malaman. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Isang dosenang Lord Guards ang lumakad at humakbang sa harap ng mga elite ng Dragon Palace sa ilalim ng utos ni Marcel York. Natural, sabik na sabik si Marcel na pabayaan si Akio Yashara. Ngumiti lang si Akio bago kalmadong ibinaling ang tingin kay Cory York. Ngayon, pag-usapan natin ang iyong pangyayari. 13 years ago, binalak mong gamitin ang pondo ng pamilya para mumuhunan sa mga oil field sa Dark Island, pero binalak ng mga Amerikano na gawin din ito. Ang mga pondo ng pamilya ay hindi katumbas ng mga kakompetensya noong panahong iyon. Dahil desperado ka na gumawa ng mga tagumpay para sa iyong sarili upang mas mabilis kang tumaas sa ranggo. Humingi ka ng tulong sa kasawian. Walang mga pahiwatig tungkol sa insidente pagkatapos noon. Walang nakakaalam kung bakit itatapon ng isang American oil tycoon ang sarili sa dagat. Ginamit mo ang pagkakataong makakuha ng mga minahan ng langis at itayo ang Luxus Consortium. Anong tagumpay? May isang kasabihan na sinasang-ayunan ko, ang unang balde ng ginto mula sa mayayaman ay palaging marumi. Itikong mo ang iyong bibig. Talagang nakakatakot ang ekspresyon ni Cory sa sandaling iyon. Huwag mong isipin na masasabi mo ang anumang gusto mo dahil isa kang sword saint na may proteksyon ngayon kay Marcel. Tatapusin ko ang sarili mong buhay kung patuloy kang gumagawa ng mga walang basehang akusasyon tulad nito. Kahit gaano pa kakalmado si Cory, makikita pa rin ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang ulo.
Ikaw na ang susunod, Second Master York. Mahina hong tumingin si Akio kay Walter York. Hindi lang sanay ka sa Wing Chun, kundi sanay ka rin sa 8 Extremes. Ito ay lahat ng lihim na martial arts mula sa iba't ibang sacred martial arts training grounds. Mali ba ako? Noon, ilang disipulo mula sa mga lugar na iyon ang naglakbay dito noon. Bago pa matapos ni Akio ang kanyang pangungusap, galit na hinampas ni Walter ang mesa at sumigaw, "Sige, Akio. Kami ay naniniwala sa iyo. Ikaw ang pinuno ng kasawian. Sabihin mo sa akin ang nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Ayoko nang makarinig ng iba pa. Kung hindi, ako mismo ang papatay sa iyo." Matapos makita ang galit na ekspresyon ni Walter, halos lahat ay naunawaan na siya ay natatakot lamang na siya rin ay malantad. At the same time, inamin niya na nangyari nga ang insidente ni Lexi at Cory. Halos bumulwak ang isang subo ng dugo mula sa bibig ni Lexi. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong kawalang kakayahan na tulad ng kanyang mga kasamahan. 10 taon na ang nakalipas. Huminga ng malalim si Akio. Ako ang may gawa nito. Naaksidente ko at napatay ang anak ni Lord York. Ang taong nagbigay sa akin ng utos ay hindi kabilang sa Yorks ng Hong Kong. Matapos marinig ang mga salitang iyon, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Vince at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, hindi sila makakagawa ng tamang paliwanag kung nagpasya si Akio na ituro pa sila. Ang aking Panginoon, ang dating Panginoon ng Shindan Wei, ang siyang nagbigay sa akin ng mga utos. May pangalan siyang alam niyong lahat, si Jackknife. Sa pagkakataong ito, hindi nag-aksaya ng panahon si Akio sa pagpapaliwanag ng buong sitwasyon. Kapag nalaman ng lahat na ang mga kampan ni Lola York ang nagpaplanong lipulin ang anak ni Lord York, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi pinatay ni Lola York ang kanyang apo, ngunit namatay siya dahil sa kanya. Sa sandaling ito, maging ang kanyang mukha ay tuluyan ng nawala ng kulay. Sinasabi mo bang master mo si Jackknife? At gusto niyang mamatay ang apo ko? Tanong ni Lola York pagkatapos ng ilang saglit na katahimikan. May proof ka ba? Gusto ko itong makita. Pumalakpak si Akio Yashiro bago ibinigay ng Dragon Palace Elite ang lumang voice recorder. Ito ang recording noong panahong iyon. Sigurado ako na maririnig mo ang kanyang boses sa paghusga sa kung gaano mo siya kakilala. Dahil hindi ito direktang utos mula sa Archipelago Country, iniingatan ko ito kung sakali. Ayokong sisihin sa nangyari, kaya naman, nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon si Lola York habang gumagawa siya ng kilos. Pagkatapos, dinala sa kanyang tabi ang recorder. Matapos ang mahabang pagtugtog ng record ay dilat na dilat ang kanyang mga mata bago niya agad na binasag ang recorder. Malinaw na gusto niyang sirain ang ebidensya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Marcel York, ngunit hindi siya umimik. Tumingin si Harvey York kay Lola York na may mapaglarong tingin. Nontog si Lola York mula sa kanyang upuan at dahan-daang naglakad patungo kay Harvey bago yumuko sa kanyang harapan. Harvey, ako ay isang kahila-hilakbot sa paghukom ng pagkatao. Ako ang naging sanhi ng nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Nasugatan ko ang sarili kong anak at pinatay ko ang apo ko sa proseso. Nakagawa ka ng isang mahusay na tagumpay para sa pagpatay kay Jackknife. Mula ngayon, ituturing ka na bilang isang mahalagang bisita ng pamilya. Magiging kapareho ng Panginoon ng pamilya ang katayuan mo. At tretuhin ka ng ganyan. Susundin ng mga York ng Hong Kong ang utos na ito. Ang mga susuway ay tretuhin na parang patpat dito. Sa susunod na sandali, dinurog ni Lola York ang patpat sa kanyang kamay upang maging alikabok. Walang inaasahan na makakakuha siya ng isang bagay na ganoon. Dahil idineklara niya ito sa harap ng lahat ng taong iyon, magiging matatag ang katayuan ni Harvey sa pamilya. Nawalan agad ng kulay ang mukha ni Vince York. Hindi niya akalain na totoo lahat ng sinabi ni Harvey, kumunot ang noo ni Marcel. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin ni Lola York sa puntong iyon. Sa halip, tinitigan lang siya ni Harvey na may matalim na tingin sa mukha. Depressed talaga siya.
Ang babaeng ito ay medyo matalino. Ang kanyang mga kompromiso para sa isang mas malaking larawan ay talagang mahusay. Bago pa man makapag-react ang sinuman sa sitwasyon, sinabi ni Lola York, dahil alam na ang lahat ngayon, dapat nating ilibing kaagad ang palakol. Mula nang hatulan ng kamatayan ang pangunahing salarin mula sa 10 taon na ang nakalilipas, natapos na ang sitwasyon. Sa susunod, pag-uusapan natin ang pag-angat ni Vince sa poder. Walang kayong pakialam, di ba? Agad namang iniba ni Lola York ang usapan. Ang ilang mga simpleng salita ay sapat na upang ibalik ang lahat sa punto ng walang sinumang nagtataas ng hinala. Maghintay ka, humakbang si Harvey na may ngiti sa labi. Nagpapasalamat ako sa paggamot na ibinigay mo sa akin. Pero, wala akong masyadong ginawa para sa pamilya noong una. Pinatay ko lang si Jackknife para iligtas ang sarili kong balat. Kaya hindi ako interesado sa iyong mahalagang regalo. Pakiusap, ibalik mo ang order. Bakit hindi natin marinig kay Akio kung paano ginawa ng mga taga-isla ang pangalan ni Vince? Kabanata 3080. Nagulat ang lahat matapos marinig ang mga salitang iyon. Tinutulungan ng mga taga-isla ang pagtaas ni Vince York. Kasama ang insidente kay Jackknife, ang buong insidente ay napuno ng pagsasabwatan. Nakakatakot man lang isipin. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Lola York. Alam na siguro niya noon, pero hindi pa rin siya naglakas loob na harapin ang musika. Binigyan lang niya si Harvey ng isang pahayag na nanawagan para sa kanya na itigil na ang paghabol sa bagay na ito. Ngunit hindi niya inaasahan na ibubunyag niya ang lahat ng walang awa. Kumunat ang noo ni Marcel York bago niya pinikit ang mga mata kay Akio Yashira. Sabihin mo sa aming lahat, Sword Saint. Kung gagawin mo ito, sisiguraduhin ko ang iyong kaligtasan. Si Akio ay natawa ng malakas. Maliit na bagay. Halimbawa, nang si Young Master York ay nagmamay-ari ng ilang negosyo sa Island Country, ginawa namin ang aming paraan upang matiyak na siya ay gumawa ng isang mahusay na bargain at kinuha ang buong kredito para dito. Kami ang nag-ayos kapag nakapatay siya bago siya palayain. Sa ganoong paraan maipapakita sa publiko ang kanyang tungkulin. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang lakas bilang Diyos ng digmaan. Naabot lang niya ito dahil kinain niya ang Royal Treasure ng Island Country, isang tableta para tumaas ang kanyang lakas. Ngunit ang tabletang ito ay may malaking kawalan. Matapos maging ganap na Diyos ng digmaan, ang sinumang kumonsumo nito ay hindi na madaragdagan pa ang kanilang lakas. Sila ay mananatili bilang normal na Diyos ng digmaan para sa kawalang hanggan. Kailangan din ng taong iyon na uminom ng isa pang tableta na ginawa ng Royal Family pagkatapos ng 10 taon. Kung hindi, ang lakas ng taong iyon ay mabilis na bababa. Sa madaling salita, pinalakas namin si Vince habang gumagawa ng mga pagkakataon para sa kanya. Sa napakaikling panahon, napakarami niyang nagawa at nakuha ang posisyon ng Young Master. Siya ang magiging pinuno ng pamilya sa lalong madaling panahon. At pagkatapos nito, magsisimulang magpakita ang mga sintomas ng pag-inom niya ng tableta. Magiging puppet si Vince para sa Island Country. Maliban kung isuko niya ang lahat ng autoridad, dapat niyang gawin ang anumang iutos namin sa kanya. Wala siyang paraan para sumuway. Ito ang plano namin. At si Jackknife ang namamahala sa operasyon. Pero ngayon, huminga ng malalim si Akio. Matapos gumawa ng mga pagsasaayos sa loob ng maraming taon, nagawa ni Harvey na makita ang komplikadong plano sa loob lamang ng isang araw. Ito ay isang hindi maisip na pagkawala. Matapos marinig ang mga salita ni Akio, naging galit na galit ang ekspresyon ni Cory York. Napagtanto niya na medyo mabilis na umakyat sa ranggo ang kanyang anak. Ngunit hindi niya inasahan na ang mga taga-isla rin ang nasa likod nito. Halos bumagsak si Lexi York sa lupa habang tuluyang nawala ng kulay ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na magiging God of War si Vince dahil lang sa ilang gamot. Ang mga nakatataas sa pamilya ay nagsusuot ng nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang lahat ay kalmadong humigop ng kanilang tsaa habang nag-iisip ng kung ano. Pinanliitan naman ni Akio ng mata si Vince sabay ngiti.
Gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang mas maraming patunay kung gaano kami namuhunan sa iyo?